Yun nga eh, very acceptable pa sa akin na it's very pure kasi kung check nyo sa Ganun. lab, it's very it's very pure, high quality ganyan. Pero yung potent, ibig Potent. sabihin kailangan may mag-try sa kanya na grabe yung effect sa akin. It's very Kuya Mika, potent pala. Kuya Mika, baka na-try nila kahapon kasi kahapon pa nahuli. Ay grabe. Bakit may nag-try? Ang kailangan mo lang naman diyan is i-check sa lab kung pasok yung chemical composition. Pero wala kailangan mag-try. Baka gusto nila, baka may value pa. Yung patapon na, tsaka gusto lang i-try kung pwede pa ba tong ibenta or hindi na. Walang kailangan mag-try. Paki-correct me if I'm wrong kung tama yung pharmacology ko pa. Pag potency, may effect. Amount and the effect ang tinitignan. So kailangan merong mag-try para malaman mo kung gaano karaming amount to reach this effect. Yun yung potency. Yung language ni yung language ni BBM, language ng bag. Oo. No? Wrong choice of words. Wrong choice of words talaga. Pare, di ba? Oh my God! Nagulat ako sa language ng user. Ito na. Si Alajon Michael Zarate, bago ang kaganapan, kasi may connection kami sa kanya, parang connection na, mutual namin connection na basta HR supervisor sa Dusitani. Nung before daw mangyari ang raid, ay nawala ang Facebook. Nag-deactivate. Tinanong namin kung sure ba siya na nag-deactivate talaga before ng raid. Sabi niya, yes, confirmed. Kasi parang may post pa daw yan, April 10, 11. Nagpo-post pa dun sa Facebook niya. Tapos, hindi siya part ng military. Parang obsession lang niya. Kasi, may mga fake may mga fake credentials. If you will be searching yung charter university na dinedeclare niya, hindi talaga siya university. And alam niyo yung seal ng US Army, one of the best nila yan, 'di ba? Platoon, yung seal. Kaya pinangalan niya dun sa business niya na seal kasi frustration niya dahil nga hindi siya nakapasa. So ngayon, medyo struggling daw yan dito sa Philippines due to some debts. Ang claim kasi ni BBM is that it is so potent, the quality is so potent. Pagkatapos ngayon, ang chika ni Mother D is that expired ito. Teka, si BBM mismo nagsabi na it's so potent yung nahuli? Yes! Lord. Lord. Forensic na ba siya? Ha? Paano niyo nalaman na it's so potent? Hindi ko alam. Gusto niyo marinig? Gusto niyo marinig si BBM? Guys, disclaimer lang ha. Disclaimer lang ha, nurse ako, nagme-mix ako ng antibiotic. Ang mga antibiotic powder yan. Alam mo yung signs of oxidation kapag nag-iiba ang color na hindi dun sa manufacturing color or So yun pa lang is not safe to use. So anong potent pinagsasabi niya? Saang hit-hit niya yan nakuha yung sinong bumulong sa kanya? Baka paano mo masasabi na potent siya? Paano masabi na potent siya? Alam mo copy yung ganyang kabilis na statement ni BBM, gaya nga nasabi ko, hindi ko kaya naniniwala akong may pagkabangag talaga to kasi parang bakit ka nakakapagsalita ng ganyang kabilis na conclusion? Una-una hindi ka naman expert, presidente ka. Tapos yung biglang sabi niyang galing sa abroad. Tapos instead na kung totoo man to, instead na ang tutok mo is kung paano mahuli yung ugat, kung saan papunta, kung paano pa yung dapat mong gawin, nakapokus ka para sabihin mo ito para magyabang ng accomplishment mo at ikumpara mo at mag-throw ng shade kay Duterte. Obvious na to eh. Oh, meron talagang ibang agenda yung operation na to. Yun yung ma-surmise ko dito. Wala talagang walang logical thought or walang logical goal. Sandali, sino nagsabi na na may YouTube video si Alajon Michael Zarate? Ako, Bisas. YouTube video.
Nakita mo, Miko V? Ay, Founder siya ng ano, sa chat. founder siya ng, teka, chat ko. Sige. Teka, punta ako doon sa part na nagsasalita na si BBM. Wait a minute, kaping mainit. Yung YouTube video po, ay yung YouTube channel po ni Ali John. Ayun muna ang tingnan natin. Teka, Nasa back channel. Hindi. I-play mo na yan. I-play mo na yan, Joey. I-play mo na yan kay BBM. Okay. Sige. I-play ko na to. Ito yung kay BBM. Yung interview niya kanina. Ayan. Tungkol sa itong nangyari na pagkahuli nitong kalaki-laki na shabu na shipment. Ang estimate baka umabot ito ng 1.8 tons. So ang ibig sabihin, ito na yung pinakamalaking huli na nagawa natin. But hindi lang ito. Meron na tayo as of today, ang huli natin is already 13.2, 13.3 tons. So patuloy talaga, marami talaga tayong nahuhuli. At this is the approach that we are taking to the drug war. Ang ating ginagawa, we take apart, binabaklas natin yung mga sindikato, kahit sino man ang nakita natin may kasabwat dito sa drug trade, kahit sino man, kahit politiko ba na powerful politician o police o kung sino man, talagang iniimbestigahan natin. Kaya nagkaroon ng ganitong klaseng mga... Meron na ba siyang nahuling mga politician or mga operation at nakahuli tayo ng kalaki-laki na 1.8 tons. Sa ngayon, as you can see, ang ginagawa ngayon, ini-inventaryo talaga kung gaano kadami itong nahuli na meth. Nakapag-test na ang PNP, tinest na yung nahuling shabu, very high quality itong nandito, very high potency. Ibig sabihin, yung mga pinanggalingan, oh my God, madam! Kung saan nanggaling, kung saan sinakay, anong origin. Madam, gusto ko lang pag sinabi mo kasing potency, kailangan may mag-try sa kanya. Kasi ang tinitignan mo yung effect niya. So, Coco, ang may potency, device pag sinabi mong potency, ibig sabihin, grabe yung niya, parang ito yung amount para konting amount lang or ito yung amount. Grabe na yung effect sa akin. Very potent siya sa akin. So hindi siya tama naman yung sinabi niya na high quality or very pure. Pwede yun, pero pag sabi mo potency, dapat may mag-try sa kanya. May effect. Or may nakagamit na. Oo, may kailangan gumamit sa kanya. Para magsabi kang potent siya. Mali yung word na ginamit niya. Kasi may mga machine na nagka-calculate ng concentration. How concentrated the powder is. Ginagamit yan sa mga screening sites sa airport, sa seaport. Yun nga very acceptable pa sa akin na it's very pure kasi kung check nyo sa lab, it's very it's very pure, high quality ganyan. Pero yung potent, ibig sabihin kailangan may mag-try sa kanya na grabe yung effect sa akin. It's very potent. Kuya Miko, baka na-try nila kahapon kasi kahapon pa nahuli. Ay grabe. Bakit may nag-try?
Ang kailangan mo lang naman diyan is i-check sa lab kung pasok yung chemical composition. Pero wala kailangan mag-try. Baka gusto nila, baka may value pa. Yung patapon na, tsaka gusto lang i-try kung pwede pa ba tong ibenta or hindi na. Walang kailangang mag-try. Paki-correct me if I'm wrong kung tama yung pharmacology ko pa. Pag potency, may effect. Amount and the effect ang tinitignan. So, kailangan merong mag-try para malaman mo kung gaano karaming amount to reach this effect. Yun yung potency. Yung language ni yung language ni BBM, language ng bag. Oo. Wrong choice of words. Wrong choice of words talaga. Pare, di ba? Oh my God! Nagulat ako sa language ng user. Ano ba yan? Girl. Okay. Imbestigahan na natin tong driver daw, no? Puntahan niyo yung YouTube video. Nakakaloka. Punta na tayo sa YouTube video niya. YouTube channel niya. Oy, Miko, i-send mo yung LinkedIn na cash. Sa chat. Meron din siyang dalawang profile niya sa LinkedIn. Tapos yung isa, meron siyang member siya ng eTeleconnect campaign manager siya. Eto siya. Meron siyang YouTube channel. I-play mo yung Pumayag talaga siya na 6K lang yung talent fee niya. Nag-military school din siya. Parang wala sa itsura niyang papayag ng 6K. Oo. The way And mamilay ka, kung i-overload ang mo, mas mataas ang singil niyan. Oo. Yung suspension mo pa lang, hindi ka kayanin ng 6K na kontrata yan. Hindi ka papayag kung i-overload ka. Campaign manager din siya. Campaign manager nino. Nag-work siya under eTeleconnect Inc. Baka nga yan pa yung familiar ba to? Baka nandiyan yung mga trolls nila. Oo nga. Natin. Yan I-imbestigahan natin. eTeleconnect Inc. Ayan, nakitang nasa butuan ka, mami. Ala, magagawa pa akong account. Wait lang. Teka. Para makita natin. Kasi kailangan nakagawa ko ng account para lumabas yung mga details niya, di ba? Sige, chika muna kayo dyan. Iniimbestigahan ko na rin. Makikita natin kung sinong connected pa. Sandali lang kayo dyan. Magaling si Sas dyan kasi kahit family background kaya. Nako, save na natin yung cash. Baka parang ginawa niyo ni TP nun. Ay nako, ipa-family tree. I-archive. Family tree yan ni Sas. I-archive niyo na. Okay. Titingnan natin kung sino mga connection niya na politiko. Kasi may business pala to. Ang business niya is program ng athletics. So, titingnan natin kung sino mga naka-business deal nito. Ay, puta. Nako, Abalos. I'm really sorry, ha. Alam mo, okay ka lang sa akin. Ang business pala nito ni Ajalon Michael, Shaw Boulevard, Mandaluyong. Paano yan? Tingnan niyo yung business, yung strength, endurance, athletic limitations. Personal na yan. Ito yung isa. eTeleconnectinc.com. Campaign manager siya yan. Paano mo nalaman campaign manager siya? Ado sa LinkedIn niya. So malamang kilala na niya ako. Kasi video ko siya. Puro Amerikano yung connection niya eh. Puro foreigner.
Ako, mahanap ko mga connections dito. Sandali ka lang ha. Bantay ka sa akin. Meron pa pala siya isang LinkedIn. Graduate siya ng quartermaster school, isang military school. Saan sa Amerika? Check ko kung saan. Ayun no, sa taas, upper right. Project and Campaign Manager. i-teleconnect. Ang i-teleconnect is nasa Paranaque. Alam mo, niloloko tayo nito. Girl. Bakit? Ano siya? Mataas ang posisyon niya sa i-teleconnect. Project and Baka Campaign naman Manager. di kaya kapangalan lang to. Same ba ng Kasi tinakpan yung picture eh. Siya. May Instagram pa nga siya. Bata pa yan eh. Bata pa yung bata pa yung isa talaga, yung Ajalon Michael Zarate, yung founder at Strength Endurance Athletic Limitations. Yun talaga itsura niya. Updated. Yun yung updated. Itong Ajalon, parang bata pa siya nito eh. Yung picture Bata pa siya nito. Tama yung school niya. Quartermaster School. Ano ba yung i-teleconnect? What is that? BPO. Mukhang call BPO center. company. So, paano kung BPO company? BPO siya. Ito. Graduate siya ng US Army School sa Virginia. So, US Army siya. Paano mo nalaman? Yung ito yung QMS. ito yung business ng i-teleconnect. Directory assistance, help desk, technical support, call center. Back-end office support. Paano mo nalaman? Graduate siya ng US. Ayun, sa LinkedIn niya sa taas. Uy, para naman sa sa isang graduate ng military school, hindi ka man lang nagduda kung ano yung dala, kulang yung mo, yung mga question mo kung ano yung dala mo. Check ko yung kung pwedeng ma-check yung alumni sa school. Baka ma-check yung alumni. Tingnan natin. Girl, ano siya? Isa siyang coach ng sports. Ay, binura na yung yung link sa kanya, Yesterday's SEAL classes with Coach Ajalon Michael Zarate. Ay, binubura na yung mga niya. Ayan pa, US Army Health and Fitness Liaison, Certified Fitness Instructor. Putang ino. US Army, di ba? Ayan, nasa Instagram niya, binura na. Sino mga kasparing niya? Screenshot. Hindi ko alam. Tingnan niyo sa Instagram kasi sa computer ko tinitingnan na. Tingnan niyo sa phone niyo. Ito yung spelling. AGALONMICHEL 360. 360. Yan. Nasa Instagram. Hanapin niyo or hanapin niyo sa archive kasi baka naka-archive na yan. Maganda yung mga niya parang yung mga naging posisyon niya at 47 tapos graduate ng US military. Oo. Fort Meg. Sa Fort Meg siya. So doon pa lang yung 6'5" na gusto niyang kitain. Hindi na talaga. Tapos ngayon nasa i-teleconnect siya which is parang BPO at alam naman natin tapos naging campaign manager siya, no? Parang luma na yung i-teleconnect na link niya kasi mas latest yung fitness campaign. Kapag ang position is campaign manager, nasa campaign ka, more on advertising ka, more on PR. So, ang dumi ng pagkakaplano nito. Ginagago tayo, mga kababayan. Ang di ko maintindihan, kung meron siyang background sa military,
most likely hindi siya maloloko ng ganun tungkol sa mga drugs na yan. Agree ako kay Kokoy na hindi connect yung portfolio niya, skills niya, saka sa anong pinasok niya ngayon. Tama. Hindi, tsaka hindi siya ganun ka stupid. Base sa experience niya, tsaka sa mga nagawa niya na in the past, it seems that he is not that stupid. You know, if you're going to provide leads for a marketing, for business leads para sa mga kumpanya, you need some some utak in doing so. Powder pa siya, CEO pa ng isang kumpanya. May tama, hindi rin siya makakakuha ng ganung positions sa mga previous experiences niya kung hindi rin graduate siya ng kung hindi rin mataas yung pinag-aralan niya or yung significant yung niya, pinanggalingan niyang school, which is yung kung US military ka galing or nag-masters ka sa US, mataas yung pinag-aralan mo, bakit kaya ka mag-drive ng... This is very fishy kasi... Sas, pakilagay naman yung Instagram niya sa chat. Hindi ako makapag-chat kasi phone ko yung ginagamit. Ko sa sa Facebook. Andiyan na. Miss Joey, andiyan. Pinaste ko. Nasa chat na. Ajalon, headquarter 60. Okay. Thank you. Hindi talaga kasi yung sa PR na skills, may dapat may capacity ka na mag-direct ng narrative. Tapos ganun yung statement mo sa police na parang hindi ko alam anong karga ng ng truck ko. Hindi connect talaga. Like it doesn't make any sense at all. Scripted. Saka yung diba siya, diba? Yung bosses. Katunog. Nagmadali sila dito, hindi malinis yung kasi hinayaan nila na yung involved may mga trace pa na sa digital footprint. Pinadali ito. So ibig sabihin, meron silang gustong para lang malabas ni Bongbong yung statement na ganito yung paghuli namin sa drugs na walang namamatay. Para lang yun doon. Nagpo-push sila ng narrative na mas efficient yung ganitong approach. At saka yung the way mag-conclude yung president, hindi talaga convincing kasi para siyang nagfa-follow ng script, nagta-stutter pa nga . Hindi niya sinisay out of confidence ba? Yung parang may pina-follow lang. Oo, parang parang saka yung batang masyadong defensive na parang ay galing na abroad yun Parang ang bilis mo naman mag-decide kasi alam mong hindi totoo kaya parang it's like yung chuckle niya, yung kagaya ng tinanong ni Sarah sa kanya sa interview sa Australia na why are you laughing? Yung nagcha-chuckle. Minsan may unconscious reaction yan yung parang knee-jerk reaction na parang na force ka lang na magsalita out of your will. Kaya ka nag-knee-jerk reaction na parang natatawa in a way. Kasi may mga ganun na na symptoms na ibang tao. Yung parang hindi talaga sila innate mag-lie pero napipilitan. Kaya may mga ganung lumalabas na stutter at saka yung Yun yung pag observation ko lang. Kung ito ay gawa-gawang kwento, ang sumira nito si Bongbong kasi parang alam mo yung sobrang defensive niya doon sa sobrang parang monitor niya, ginaguard niya, masyado niyang ginaguard yung police na parang yan? Anong pinagagawa mo dyan, Bongbong? Bakit masyado mong ginaguard yung police? Alam niyang trabaho niya, may training siya dyan, at alam niya kung ano yung pwede at hindi. Alam naman niya na may mga confidential information, may mga information na hindi mo pa pwedeng ilabas. So, bakit ang dami mong palusot, ang dami mong dahil doon ako parang, bakit parang, parang di nag-rehearse. May rehearsal na sinasapawan niya yung protocols ng authorities sa mga ganyang operation. Ako Sas, paki-family tree mo tong taong to. Tingnan mo yung connect kay Abalos. Kasi bukod dun kay BBM, yung body language din ni Abalos, for me may something. Parang may parang hindi siya uneasy siya habang may interview. Yung parang nakabantay masyado na baka magkamali parang gano'n. Oo. Parang tense siya doon sa kuha ng camera. At saka mas tense pa sila sa driver. Mas magaling pa nga yung driver kasi konyo-konyo lang nagpa-follow ng script. Yun yung pagka-perceive ko.
Yung driver, para sa isang tao na na makukulong dahil sa drugs na bilyon-bilyon, masyado. Ang tanong, makukulong ba yan? Masyadong lax yung Masyadong parang may relax. kukuha sa kanya. Oo. Kaya nga ang tanong, makukulong kaya? Just in case, halimbawa, gawa-gawang kwento, Kaya nga, dapat ipakita nila makulong. Yes. Yung Instagram niya, i-flash mo na, i-save nyo lahat, I-save nyo lahat, At may TikTok pa siya, ha? Kasi may mga picture i-flash ang TikTok. Kunin lahat. Ano may picture na masagwa? Di huwag mo ilagay. Girl, naka-public naman eh. Kung public yan. Sige, wait. Basta skip na lang natin pagka may mga bagets. Yeah. Ite. Patingin, palakihin mo, girl. Ito? Palakihin mo kayo. Paano namin makikita, girl? Hindi namin nakita yung pangalan. Pakita mo na kung siya nga yan, yung pangalan. Ito. Palakihin mo kaya, girl. Ajalon May. Pakilaki. Siya? Madam. Pakilaki. Ito. Wait. Ayan. Yan. Siya nga, bata pa siya dyan eh. Bata pa siya. Dyan. Seal Inc. Strength Endurance Athletic Limited. Siya kaya to? Malamang siya, no? Yes, bata siya, pa. Kasi ayan. Ibaba mo pa, meron pa siyang kuwang siya na mismo eh. Yung nakatayo sa parang sala. Ayan. Yung sa Instagram, i-screenshot na yung mga following tsaka followers. Ayan, tapos may TikTok pa siya. Teka, sino pina-follow niya? Following. Ay? Oh, wait, may common friend kami. Ala. Ayan, tingnan mo. Hindi kasi sikat siya. Sikat siyang CrossFit trainer. Na-feature nga siya sa spot.ph eh. Oh. So yung following yung i-screenshot ko. Kanyari. Sabi mo kung sino yung mga follower. Uy, pina-follow na yung friend ko. Teka. Wala si Sas na muli ng pindot. 900 to. Medyo madami to. Kailangan niya ng OSINT niyan. Mga artista na yung iba dito. Hindi tugma, no? Yung personality niya dun sa You can never be too careful sa yung kasi what's that term? Profile. The profile doesn't match. Alanganin yung itsura niya sa ginawa niya, parang gano'n. Yung digital footprint niya, hindi alanganin. Nangiiwan pa. Nag-private na siya. Nag-private na siya. Sa akin lang. Nag-private na siya. Sa Instagram? Sa Instagram. Ma'am Joy, kung nakapag-private siya, may cellphone pala siya sa kulungan. Teka, hindi, may kasi tatlo yung lumalabas sa akin na Instagram account na same name, same profile, same face, same Teka, wala ako ng cat food. Alam mo, ginagago tayo mga kababayan. Malalaman ko rin to. Maghintay lang kayo. Maghintay ka lang ha. Michael Adjan.
ginagago. Grabe, no? Sino kaya kliyente niya sa CrossFit training? Yeah. Sikat eh. Na-feature siya ng spot.ph. Mm-hmm. Grabe naman So, kung social to, yan. 6,000. Hindi, kung konyo to, ibig sabihin, may mga kabarkada tong mga konyo. Naku ha, baka kasama din ng pyramid. Ano ko nga din suspicion ko nga din yung 6,000 parang kasama lang yun sa narrative. Kasi hindi talaga practical na ganun yung sisingil mo eh. Yan o. Ano to, lahat ng taga-project niya, possible link to. Patingin nga, ipakita nga yan. Pwede ba ipakita? Ayan. Paano ba? Teka. Join ako sa... Parang binura na rin yung Facebook Nakikita niyo pa yung Facebook niya? Inano niya na. Yung Instagram niya, private na rin niya. Meron na. Meron pa yung Facebook eh. Ayan, meron may trainer. Trainer ng isang Wala na yung Facebook niya sa akin. Hindi ko na makita. Hindi ko na rin ma-search. Grabe itong mga stalker na to. Charot. Oo, ginagawa yung Ginagago tayo, girl. Ito yung napakalaking kagaguhan. How can a ex-US Army turned CrossFit trainer suddenly end up driving a van containing 13 billion worth of shabu in Batangas? Without him questioning Without him questioning, US trained ka sa military. Medyo grabe. Alam mo, meron tong he seemed to be he seemed to be intelligent enough. Well, hindi natin masabi, may mga tao talagang nagkakamali, ganyan. Pero parang hindi pasok doon sa sa storya na you don't even ask kung ano yung ikakarga sa sasakyan mo. The portfolio, the skill set doesn't match his role in this narrative na driver ka lang. Oo. Yeah. True. Bakit ganon? Diba? Paano nangyayari? Parang ang daming questions. Nakakaloka dito, it's a matter of time. Kung merong connection man itong si Ala John sa mga individuals who makes decision. Ayun, ako baka mag-release na ng trace yung isa. Kaya nagbura ng Facebook. Feeling ko nga they're scrambling to remove the affiliation to this guy. Para kaya nagbura ng Facebook, mag-scrape yan. Ito na nga. Oh. Si Ala John Michael Zarate, bago ang kaganapan, kasi may connection kami sa kanya, human resource, parang connection na, mutual namin connection na HR supervisor sa Dusitani. Nung before daw mangyari ang raid, ay nawala ang Facebook. Nag-deactivate. Tinanong namin kung sure ba siya na nag-deactivate talaga before ng raid. Sabi niya, yes, confirmed. Kasi
parang may post pa daw yan, April 10, 11. Nagpo-post pa dun sa Facebook niya. Tapos, hindi siya part ng military. Parang obsession lang niya. Kasi, may mga fake, daw yan, may mga fake credentials. If you will be searching yung charter university na dinideclare niya, hindi talaga siya university. And alam niyo yung SEAL ng US Army, one of the best nila yan, 'di ba? Platoon, yung SEAL. Kaya pinangalan niya dun sa business niya na SEAL kasi frustration niya dahil nga hindi siya nakapasa. So ngayon, medyo struggling daw yan dito sa Philippines due to some debts. Hindi ko alam kung anong ibig niya sabihin na struggling dahil sa debt. Baka hindi siya nakapasa sa SEAL, pero nakapasok pa rin siya ng US Army. Sa SEAL lang siya hindi nakapasok. Posible. Kasi frustration daw niyan. Kaya lagi niyan sinasabi dun sa mga training niya na we have to, yun nga, strong body, yung fit na body, ganyan. Actually, hindi naman niya, tama yung observation dito. Hindi naman niya sinabing SEAL siya. Sinabi niya, US military. Yung SEAL is the name of the gym. Yeah, hindi, yung company niya yan, yung training facility niya yan. Anong training facility niya? Tapos yun, yung gym niya. Same abbreviation lang yun. Oo, ang tanong ko, itong ka-link mo, anong sabi niya? Katrabaho niya before or? Hindi. Mutual connections namin. So, tinanong namin siya kanina. Kasi nga, nakita na namin yung pangalan niya kanina. Tapos, sinabi nga nung namin. So, sinerge na namin kanina yan. Wala na kayo talaga makikita sa Facebook niya. Pero yung niya, yung Instagram niya kasi, January pa yung last niyang post dyan. So, medyo talagang iba na yung ginagawa niyang siguro. Iba na yung mga ginagawa niya. Kasi even dun sa mga regular niyang client daw, binitawan na yan nitong late January, February daw. Iniwanan na. So, yun. Tsaka may daw yan, kahit hindi man sa kanya, dun sa kakilala nila, may utang din daw yan. So, ibig mo sabihin, so, kailan kung gano'n ang niya, kung gano'n ang background niya, then it's possible nga na magkaroon siya ng entanglement sa ganitong mess. Yes, of course. Yes, of course. Pero hindi ka naman pangangailangan siya, may siya, 'di ba? Yes, but not pwede siyang ma-involve, not to the drugs per se, but to the show. Yes. Parang accomplish lang. Oo, kasi siya, health advocate kumbaga parang malabo kasi kung yun yung involvement niya. Kung ang involvement niya ay yung drogay mismo, yun hindi talaga magmamatch dun sa kanyang lifestyle bilang fitness instructor if that's really him. Meron akong tanong. Kailan daw siya nag-deactivate ng Facebook? Ang sabi nung taga-Dusit, around April 10-11, may post pa. So, possibly daw, before yung nangyaring raid, deactivated na. Kasi tinignan namin din yan yung niya. Before yung nangyaring checkpoint. Oo, lahat ng credentials niya, tinignan na namin yan. Nung nalaman namin na may nangyari ng ganyan na malaking hulihan. So, chinecheck talaga namin yan kung may nahuli. Noon pa, nung kay PRRD pa lang, chinecheck na namin yan, tinetrace talaga namin. Dito, pagkabigay sa amin ng pangalan, tinignan namin, sabi ko, ba't wala siyang Facebook, pero nakalink sa niya, sa Instagram niya. So, ibig sabihin, deactivated lang. So, hinanap talaga namin kung paano namin siya makukonect. And then, pagpasok namin dun sa isang platform, which is LinkedIn nga, connected kami dun sa isang HR na very close dun sa isa naming member. So, nakuha namin na yun nga daw. There's a possibility na before yung hulihan, nakapag-deactivate siya. Kasi may mga pictures dun yung mga anak niya rin . So, yun. Well, so ibig sabihin, sandali, kung nag-deactivate siya before magkahulihan,
Kasi bakit ka magdi-deactivate kung hindi mo alam na siya? Yes. Diba? Ngayon, feeling ko, nag-deactivate yan kasi magiging malaking eksena. Okay? Alam niya na magiging malaking eksena at mag-feature, etc., chorba. So, merong show. Alam mo yon, feeling ko, it's possible na involved siya sa shabs. Pero, feeling ko, involved siya sa show. Alam mo yon, this is all a show. At mas malaki, siguro meron malaki isang yung possibility na gano'n. Hindi sa Cebu. Kasi feeling ko meron isang yes. Feeling ko kasi meron isang drug syndicate, no? Meron isang drug syndicate na sige, pagbigyan na natin to kung sino man sa nasa mataas na posisyon. Kunwari magpahuli tayo, chorba. Pero ilalagay natin yung mga reject. Pero according to BBM, high potency naman din daw. Charot. Anyway. I-confirm din namin, Sas, kasi may mga sinasabi daw yan before na medyo kadikit sa ganitong mataas na opisyal. Kaya yung mga yung mga regular niyang mga trainee, tawagin na lang nating trainee, mga tinuturuan, medyo okay din naman. Hindi talagang sobrang hirap. Kaya parang yun pinagmamalaki niya na meron siyang, sabihin na natin, connection siguro. Yun yung i-confirm pa rin namin dun sa kung sino yung mga na-mention para sigurado. Anyway, hindi ako makakonclude dahil ang tawag dito, ang problema mo, Boss King? Anong problema mo, Boss King? Anong problema mo? Ang ina nito upal ka. Paano ka ba iba-block? Ayun. Diyan ka na, tang ina mo ka. Ay, ano nga yun? Ngayon nga lang ako magsasalita grabe to. Buwisit ang puta. Baka gumamit ng Ay, nakalimutan ko na sasabihin ko. Hindi lang. Nakalimutan ko na sasabihin ko. Naghahalo si nagsisas. Alam mo, Mami Joey, yung parang kay Coco noon, pag nagtitiktok tayo, yung pag nagsalita na ako, biglang magsasalita rin si Coco. O kaya naman pag nagsalita si Coco, saka ako magsasalita. Parang kasi lag siya lag kasi nga. Oo. Ayun. Anyway, masasabihin ako. Sige, kayo muna. Ma'am Joy, sa akin lang parang closing ko na to. Observation lang. Is yung the way in-orchestrate to lahat is, although there parang lumalabas na parang may few days na pininano nila kasi 'di ba may preparation yung driver involved na nag-deactivate ng account and all that. Pero pushing such a lame narrative na para lang may ipupush ka na agenda na we're doing better, we're actually suppressing drugs in the country. Hindi ako believe kasi hindi siya as natural. Sorry pero gagawin ko talagang point of comparison nung panahon ni Tatay Diggs kasi it comes naturally sa police force. Tapos the media is just exaggerating stories like nanlaban, like summary killings and all that. Pero that's how a normal operation should be. Kasi 'di ba, you're implementing the law. So kung i-implement mo yung law and someone resists, then you should use force to suppress that felony or yung crime mismo. So ito ang ginagawa kasi ni to the point of just pushing a certain mind culture narrative na ito ginagawa namin yung trabaho namin. Tapos 'di ba, he was spearheading the whole media conference, which is really a very bad optics in my part. Kasi yun nga, you're pushing a narrative. Para kang nagbabasa ng script.
it was like tapos sa likod mo nagtatrabaho yung army. Hindi na nga siguro yun eh. Well, kasi dapat kung nag-uusisa ka ng evidence, it should be locked in an evidence room. Hindi mo na kailangan pakita yan sa optics eh. He was really pushing for a certain good side optics na parang pinupush niya, which is like it just sucks. It's really lame. Natatangahan talaga sila sa Pilipino ba? Yung parang they think they had the Filipinos wrap around their hands na parang kaya namin itong paikot-ikutin, we just need to push a story and then ito na lahat, ganyan. Well, it just makes sense na hindi talaga ganun. It's not the same as Tatay Diggs time. So yun lang po, and good night. Na po ako kasi early pa ako tomorrow. But I will continue watching po. Thank you guys. It's really a very thank you, Rotten Coffee. Thank you po. Sige. Bye-bye. Ay, naalala ko na yung sasabihin ko. Actually, feeling ko, itong si Ala John, tawag ito, for me naman, siguro kung meron mang possibility na plausible, yun nga, maaaring kasama siya sa show, maaaring siya. Ngayon kung totoo yung if tama si Sulong at Matatag na ang background niya mukhang meron siya talagang problemang pinagdadaanan, maaaring ang ma-entangle siya sa ganitong sitwasyon. But nevertheless, ang main event ay hindi naman siya talaga yung main event. Ang main event is yung fact na binibigyan tayo ng storya na sobrang hindi ka panipaniwala. Like I said, ang concern ko dito bilang mamamayan ay yung fact na this is really politicking. Ang main event dito is that BBM is doing a head-on collision with PRRD. Yun, nagsimula na yun nung nagsalita siya tungkol doon sa secret agreement eh. The Duterte administration should explain, ganyan. Hini-head-on collision na talaga si PRRD dito. Yan ang problema ko dito kay BBM is that, you just do what you have to do. Diba? Bakit mo kailangan ba't mo kailangan makipag-away sa mga Duterte? Diba? Ngayon, kung kunwari, meron ka mga drug operation, successful yung drug operation mo, why do you have to emphasize that, in my drug operation, walang namatay? Diba? As if hindi ka nakinabang dun sa ginawa ni PRRD noon, as if hindi ka nakinabang sa pag-associate sa kanya. So, ang sobrang cringy kasi dito, yung length that you have to go through para ipakita sa mga tao na meron kang achievement, which by the way, hinahanap na talaga sa'yo ng mga mamamayan for quite some time. Dahil wala kang ma-deliver na maganda eh. Diba? Imbes na makatulong yun sa'yo, lalo mong pinalalala yung galit namin sa'yo. I mean, bakit mo ipagmamalaki na nakahuli ka ng 13.3 billion sa checkpoint? It doesn't prove anything na it does not serve as a proof na successful ang war on drugs mo. Kahit hindi natin scrutinize yung sa driver, kahit hindi natin scrutinize yung dyan sa whether totoo ba yung storya nyo o hindi. The mere fact po na merong nahuhuling 13.3 billion na droga sa isang checkpoint, ibig sabihin po, meron po tayong ganito karaming droga sa lansangan o higit pa na hindi nyo nahuhuli, lalong-lalo na doon sa mga lugar na walang checkpoint. How is that going to give us peace of mind? Diba? Yun eh. Ngayon, bukod dito sa, nandun tayo sa side na nagsasabi kayo ng totoo. Paano yung mga hindi nyo sinasabing totoo? Like, for example, si Mother D, ang sinasabi niya, expired tong mga to. There is a bigger problem here. Diba? Doon sa side na kung nagsasabi kayo ng totoo, ang inevitable conclusion is that we have a bigger drug problem. Dahil sa nangyaring ito kahapon, we have a bigger drug problem. Kung totoo naman yung sinasabi nila Mother Dragon at yung ibang mga speculation na nagsitheorize doon sa mga nangyari, kung totoo yun, puta mas malaki ang problema natin. So,
Ano to? Ano ka? BBM. You are between ano yun? Between a monster and the deep blue sea? Ano? Yun, parehas masama to. Wala kang panalo dito. Wala kang win. And ang nakakadiri dito, sinasalsal mo sa mga Pilipino na as if you are winning the war on drugs. Tigil. Huwag mo kaming ginagago. Yun yung problem dun. Diba? Devil and the Deep Blue Sea. Ayan. Thank you, Gigi, please. Ayan, naglalag yung utak ko. Ayun lang. Anyway, at tawag dito, last words na tayo. Sige, ako muna. Joey, yun, napatigil ako sa pagtatrabaho. Anyway, ewan ko, pero kasi sabi nung informer namin, wag daw i-judge kasi mabait naman daw na tao yan. Pero, syempre, kahit gano'n ka kabait, kung mali naman yung pamamaraan mo ng, alam mo na yun, kumita or, ewan, bahala. Yun lang po. Ayun. Ako na maglalas, at baka malaglag sige, naman. Sino ba yung nag-feed sa atin information kanina? Si Van? Si Van ba yun? Ay, ako ba? Sino nag-aano sa atin kanina? Nag-feed ng information? Yung nag-feed sa atin information tungkol kay Michael Chorba. Miko. Si Miko V. Si Sulong, si Miko. yung may HR. Hindi yung sa HR. Yung sa LinkedIn si Sulong. I think dapat natin itong halukayin. I think pag mabait, hindi naman natin siya ginag-judge ang buong pagkatao niya. We're just judging it at this moment. No? Hindi naman namin sinasabi no, mula bata siya hanggang ngayon, wala na siyang nagawang tama sa buhay niya. Tama. Correct. Ito lang talaga this is very fishy, no? And mga kababayan, halukayin pa natin to. Nandiyan na yung pangalan, everything is out. Meron di ba pinost ko na to sa Facebook, meron nagsabi, coach pala niya sa gym niya before. So ibig sabihin, there is something fishy about what's going on in this story. Alam naman natin niya, malansang-malansa. At halukayin. Naman ako mahilig magsama-sama tayo. May kilala pa naman ako sa mahilig magsama-sama tayo. Talaga? Isa Rico-Colocay. So, ano? Uy, walang ganun. So ano po natin to, halukayin po natin. Ako rin ay magba-background check ng bonggang-bongga, pero as sa aking mga extent ng aking nalalaman, ano nga ito? Ex-US Army. So US citizen ito. Kung nag-US Army to, US citizen ito, no? Pwedeng duwa, pero US citizen pa rin siya. So pwede itong patakasin, no? At baka kasama pa nga ito sa we'll never know, no? Kung ano ang kanyang ganap sa buhay. At kasi bakit bigla kang naging involved sa ganitong kalakaran? Alam mo yun, na bakit, iaano mo yung buhay mo ng ganon-ganon, na train ka sa army, tapos sa tingin mo, kaya mong mag-drive ng van na may 2,000 na sa buhat, hindi mo pa tinanong kung anong laman. It doesn't make sense. It doesn't make sense. So, tingnan nyo yung mga connections niyan. Tingnan nyo, sino ba yung nag-save ng Instagram? Si Miko ata may Miko. Send ko sa'yo, Misas. Oo, pahingi naman. At ako hindi ko na ako ng lahat, 900 sa Facebook po. Facebook. Yung nasa top lang. Okay.
Sa Facebook po. Thank you so much and have a good night, everyone. Ayan. Mami Laika, last words. Ayun, yung sa akin lang kasi talagang for me, this is bullshit. Kahit anong anggulo kong tignan, kahit anong pilit kong paniwalain na pwedeng totoo tong operation na to or nangyaring to. Pero wala talaga sa akin bullshit to. Nakakainis lang kasi kung talagang totoo to parang yun nga, may make out of your week ka para lang masabing may achievement ka at para makapag-throw ka ng shade dun sa kalaban mo sa politika. At the same time, hindi mo naman sinolve yung problema. Kumbaga may tae dyan, nilagyan mo lang ng pabango. Pero andyan pa rin yung tae, hindi mo inaayos. Hindi mo nililinis. So, sinong talo doon? Yung mga Pilipino. At kung totoo man to, halimbawa sakaling totoo man tong legal to at talagang tama ka, Mami Joey, may problema tayo. Kasi bakit may ganyan ng kalaking drogang kumakalat sa kung saan sa probinsya pa yan what more pa kung dito sa Manila. Ibig sabihin dito walang checkpoint, walang baka dito maraming nakakalusot. So ano ba ipagmamalaki mo, BBM? Paano na kami? Paano kami magtitiwala sa iyo? Whether totoo to or hindi, lose-lose. Lose-lose situation. Ayun. True. Kasi ang dami pa rin bobong maka-BBM supporters. Kaloko. Totoo. Hindi nyo kasi pwedeng sabihin na, ano ba yan, may nahuli na nga, pagkatas hindi pa rin kayo masaya. Hindi po kasi ang sukatan ng yung tagumpay po ng war on drugs, hindi siya masusukat sa dami ng nahuli mo sa lansangan. Kasi, alam naman na natin to lalo na nung panahon ni PRRD. In order to really put a dent do sa problema sa illegal drugs, kailangan mong wasakin yung supply chain, yung distribution network, 'di ba? Banggain yung mga mga backer nilang matataas na tao, this kind of things. Di ba si PRRD kahit siya mismo sinabi niya na pagdating do sa aspeto na kailangan mong itumba yung mga taong matataas na nagbabak dito, sabi niya he did not expect, di ba yun yung words ni PRRD, he did not expect that he'll be fighting his own government doon sa war on drugs. Correct. Ayun. Hindi siya pwedeng nakahuli ka lang or talagang kakalampagin mo or kakalusin mo yung sistema para makapag-introduce ka makakuha ka ng magandang resulta, ng significant result. Kung ganyan-ganyan lang, wala lang yan. May nahuli kami, may gagawa namang uli. Ganun lang yun. True. Ayun. Anyway, DFX? Sa akin, Ma'am Joey, SAS and Miss Laika, kwentong barbero to Kasi alanganin lahat Tama kayo, minadali ito lahat. And yun, siguro dapat maging talaga tayo. Mapagmatsyag pa rin, mag-observe pa rin. Kasi wala talaga parang wala itong patutunguhan gobyerno natin ngayon Kaya ako nag-online kanina kasi may utang pa ako sa'yo, di ba? Supposed to being ikikwento. Siguro sa sunod na lang ulit. Kasi pero sa susunod na lang natin yun para yun yung topic natin. Oo, medyo malalim-lalim yun. Kasi malalim, correct. Oo, rin kasi ni SAS, di ba, na sabi nga yung 1 million houses per year. Nasaan na yun, di ba? Pero alam ko kung bakit hindi na yun matutuloy. And may mga nakuha information na talagang yung nakaupo dyan sa DSUD, sa housing, saring sabog. So, hindi natin alam kung ano mangyayari. So, yun lang. Sana maging okay sana yung Pilipinas. Sige. Sagutin ko lang si Mac Gibson Mijares. Sabi niya, pero he promised to end 6 months drug-free ang Pilipinas. Yes, and then wasn't able to do it. And he was asked, and he explained, Mac Gibson Mijares. Kaya nga natin naintindihan kung gaano kalala yung drug problem sa Pilipinas Ngayon, ang problema sa inyo, Mac Gibson Mijares, nag-explain na si PRRD, hindi naman kayo nakikinig. Hindi, nag-promise siya. Alam niyo yun, para kayong mga bata. Yung parang, nag-promise siya, 6 months, hindi niya natupad. Nag-explain siya kung bakit hindi niya natupad.
Pero meron pa rin siyang na-solve, meron pa rin siyang nagawa. But here you are, Mac Gibson Mijares, handong ka pa rin sa level. Hindi, nag-promise siya. Nakikita mo kung anong uri ng ugali meron ka, Mac Gibson. Nag-promise siya. Hindi niya nagawa in 6 months, pero nakapagpasuko ng 1.7 million addicts in one year. Yung boss mo, 1 million housing per year. Ilan na po ang nagawa in 2023? Wala. Ngayon. Ito naman si Meng, pwede bang gawin jurisprudence ang chismis? Sino ba nagsabi dito gagawin jurisprudence ang chismis? Tapos alam mo naman pala, nagtatanong ka pala. Alam mo naman pala, bagsak ako sa bari. Ba't ka nagtatanong ka, putang ina mo ka, Manuel? Ano naman to? Diyos me, gusto niyo pang nasisigawan kayo eh. Gusto niyo pang namumura kayo eh. Second year college nga lang yung idol nyo eh. Kayo naman kung namin yung makabimat ng taas ng standard, ha? Pwede bang gawing jurisprudence ang chismis, Joey? Ganyan. Sino ba nagsasabi dito gagawing jurisprudence ang chismis? Kantang ina mo ka. Sino ba nagsasabi ng ganon? Pagkatapos ikaw, Meng, kanina ka pa nandito sa live ko, ba't ka nakikinig sa bar flanker? Ayaw mo pala. Ba't ka nakikinig? Di umalis ka na. Pero kanina ka pa nandito, simula nung nag-start ako mag-live, mag-end live na ako, nandito ka pa rin. Di ibig sabihin fan ka ng bar flanker. Ano gagawin natin, Meng? Kayo, ang lakas niyong mang-asar, ang lakas niyong mang-ganyan-ganyan, pag nakompronta kayo, wala naman kayong balik. Gustong-gusto niyo pa namumuri. Anong ambag mo, Meng, sa usapan? Diyos me. Ayun, pa-end live na ako, Meng. Nandito ka pa rin. Kanina nung nag-start, nandiyan ka na. Diyos me. Bayan. Ayun lang. Sino na next? Si Miko Vina? Awa na lang siya eh. Hindi, gusto ko lang, susugan yung sinabi mo, Miss Joey. Sabihin na natin yung speculation, medyo malabo pa. Pero, parang since marami taga-BPO dito, parang kang nag-QA ng normal, as bigla kang may nakitang critical event na violation, na hindi mo naman hinanap, hindi mo naman minonitor kung sino yung mga potential agents na makakagawa nun. Ang ibig ko sabihin, itong pagkakahuli sa 13 billion na to, hindi siya product ng isang strategy ni BBM. Nagpakita lang siya, kumbaga nakatapak lang siya ng tae, parang ganon. Which is a very bad indicator. Why? Kung sa survey ito, ibig sabihin nakakalat lang yung mga tae. Andyan lang, hindi natin nakikita. Yun lang yun. Correct. Hindi siya product ng, buti kung meron silang sinabi na, ito nagawa namin dahil ito yung in-implement naming strategies. Walang ganon. Wala. Tae lang siya na nagpakita. That's it. So, walang dapat ipagmalaki. In fact, nakakatakot because hindi lang naman huli ng droga yung improvement ng progress eh. Yung nararamdaman ng tao na safety, nakagaya ng naramdaman namin last admin. Dapat mag-coincide siya na si Duterte lang ang lumabas ng presidency na 80% approval rating. Kahit anong sabihin nyo na hindi natupad yung mga pinangako niya, masaya ang tao at may number yan. Yan hindi nyo matatanggi. Pag numbers na pinag-uusapan, wala na. Wala nang opinion. Yan lang. Sandali lang ha. Kung galit kayo, kung sa tingin nyo, sandali. Kung sa tingin niyo failure si Digong, bakit tumakbo si BBM na magpa-promise ng continuity ni Digong kung failure naman pala si Digong? Mga boba talaga kayo mga BBM supporter, mga manggagamit. Ay, grabe. Galit na galit. Inubo ako dun na. Teka, Miko V, no? Maganda yung point ni Miko V kasi hindi pwedeng pagmalaki ni BBM yung nangyari ngayon. First and foremost, because it was not a result of his extensive program to fight.
Kasi yung police na mismo nagsabi na nandun sila para dun sa crime prevention ineme yung sa checkpoint. Yung ganun. Kumbaga hindi naman siya yung parang hindi siya tinugis, hindi siya yung parang iniimbestigahan, under surveillance sa ilang ganyan. Parang it was a lucky strike. It was a lucky strike, ganun. Siguro sabihin na natin, bigyan na natin ng credit kahit papano kung makakarating tayo doon. Pero still, it's mishandled. It is mishandled in a way na meron kayong 14 billion, you chose to parang i-expose na lang siya doon sa checkpoint rather than alamin kung saan siya papunta. Diba? Hindi ba dapat mas, dapat mas mabilis yung quick-witted kayo dapat na, uy, pucha, mukhang merong malaking mukhang positive na kami na may droga yun Pero syempre, dahil sa gusto mong susugin kung saan siya pupunta para malaman mo kung ano yung end nung 13.3 billion na yun. Hindi ba dapat ganun? Diba? I mean, kulang sa... I'm so sorry guys pero kulang talaga sa galing. Diba? Tapos ipagmamalaki sa'yo na achievement siya dahil walang namatay. Paano may mamamatay? Wala namang may baril. Napaka-school bukol kasi dapat nga hindi minidya to Because na-detect mo na may problema, then the next step, ito applies to every compliance project that if you detected a defect, the next thing you would do is check everything within your premise kung mayroong defect yung iba. Parang sa produkto, ganun din. You don't announce it yet because then people will be on guard. Kailangan ng pogi points, kailangan i-announce. Tapos, saka yung makakuha ka ng ganyan, makasabat ka ng ganyan, out of chance, out of luck. Ibig sabihin, may problema talaga na hindi mo na kailangan mag-isip, lalabas na lang sa harap mo. Pero meron ka, may matitisod ka, no? Mamilay ka. Matitisod ka kahit nakapikit ka. Di ba? Ayun. And kung ganun kasi ang sitwasyon, ibig sabihin, sobrang talamak. Diba? Ayun. Kuya Miko, go. Last words. Kasi ang daming hindi nagmamatch sa kwentong to. Hopefully, in the end, mapatunayan nyo sa amin na everything is okay. Pero as of the moment, ang daming hindi nagmamatch. Mula doon sa parang sobrang tanga noong drug lord. I don't think tanga siya kung ganun kamahal, ganun kalaki yung perang tinatransaction niya. Ang daming hindi nagmamatch. So, sa akin, kung sakaling totoo to, itong kwento na to, at talagang mapagtagpi-tagpi nyo lahat, ang nakakatakot dito is, bakit ganito ka-complacent yung mga drug lord sa gobyernong to? Di ba dapat kung talagang sobrang stricto ng gobyernong to sa droga, di ba dapat mas tinatalinuhan nila? Di ba dapat naghahanap sila ng mas matalinong way para magawa yung mga transaction nila? Pero the fact na ganito sila katanga, ganito sila ka-complacent at kaya kayo nakakahuli, that means hindi sila natatakot sa law enforcement natin. Hindi sila natatakot sa sistemang ginagawa mo, BBM. Hindi mo nadideter yung mga ganitong crimes. It's just that ganun sila katanga kaya ka nakahuli. So, yun ang problema. Kung hindi to totoo, ginagawa mo kaming tanga, ang baba ng tingin mo sa intelligence ng mga Pilipino. At kung totoo to, ganito kaliit ang tingin sa iyo ng mga nasa drug trade. So ngayon ang issue dito is puntahan ko muna yung 1 to 3 yung 3 to 6 months ni Duterte. Guys, at least yung 3 to 6 months ni Duterte, alam natin na after 6 months papunta na tayo doon. May nire-reach tayong goal at papalapit tayo ng papalapit doon. Hindi man natin na-reach yung dulo, yung mawawala siya, yung sinasabi ni Duterte. Pero at least alam natin na papalapit tayo ng papalapit doon. Ngayon, asan yung sa agriculture? Saan na ba tayo? After magto 2 years, saan na ba tayo?
Saan na yung sabihin na natin yung 20 pesos na bigas, papalapit ba tayo sa 20 pesos na bigas? Hindi man natin maabot yung 20 pesos na bigas. Papalapit na ba tayo o palayo pa tayo ng papalayo? Yun yung tanong natin. And third, sa akin, this story, this propaganda or this issue will not stop there. Naaalala natin yung sitwasyon na panahon ni Duterte. Kahit ang pangit ng mga propaganda, ang pangit ng kwento, ang pangit ng mga balita ng mainstream media. Pero yung pakiramdam ng tao is safe. Safe kami. No propaganda can change that. Same with this. Kahit sabihin mo sa amin na nakahuli ka ng bilyon-bilyon, kung ang pakiramdam ng mga tao mas lumalala ang mga kalye namin, yun yung i-address mo. How can you make people feel safe? Hindi yung mga ganitong mga ganitong bagay-bagay. In the end, dapat yung ginagawa mo ay ramdam ng tao, hindi dahil lang sa sinasabi ng bunganga at sinasabi ng media. Ayun. Cosmological woman of the universe, anything to add? Well, tinitingnan ko na ang mga bagay-bagay. At, sandali, meron ba kayong mga nakikilala sa... Kasi may mga pictures ako nakikita. Para mga customer niya ata or whatever. So, makikita natin ang kanyang mga connection sa buhay-buhay. So, kaya ang gawin po natin halukay ube. Halukay ube. Thank you. Bye. Sana may matisod si Sas para may maganda tayong usapan. Sana may family tree. Hintayin natin maya-maya may resulta na yan. Mabilis magtrabaho si Sas. Miss Joey, baba na ako ha. Salamat, good night. Okay, Hosha. Anyway, ang tawag dito, ano lang no, yung LinkedIn profile kasi ni Ala John, kasama niya yung mga anak niya. Kaya nga guys, hindi ko pinakita yung in-scroll up ko yung kinemi niya para hindi wala naman tayong intention na idamay ang mga hindi dapat kasali. But Ala John's identity was floated by the media, even by the government media. Ayun. So that's why he became part of the conversation today. Yun lamang po, and good night everyone. Good night guys. Good night. Good night. Thank you. Bye. Bye.